fingerling production natin, harvestable na yung sizes na after 1.5 months of rearing. Dahan-dahan lang ka magsisin doon, tsaka pati yung pag-scope mo. After maha-harvest mo na siya doon, isusort mo naman, di ba? Ilalagay mo sa sorter. Yung Amazon screen lang ginagawa namin, iba-ibang sizes para ma-segregate mo yung iba malalaki sa maliliit. Ang harvest size naman natin sa fingerlings, merong 2 to 3 inches. Yun ang pwede na may pagbili mo yon sa mga fish cage operators. Pero mas gusto nila yung the bigger the fingerlings. So at harvest, hindi mo naman maano na uniform talaga siya. So may mga size range siya. Kaya nga sinusort namin ang size range na pag below 2 inches pa siya. So pwede yon sa mga fish pond operators. Intended na sila para doon. Pero simula ng 2 inches up hanggang 5 inches, ganon, para na mga fish pen at saka fish cage operators. Ilalagay na natin sa hapanets nga, doon i-condition at saka iti-train to feed on commercial feeds. After 1 week to 2 weeks na nakukondisyon na yung mga fingerlings doon sa hapanets, pwede na silang kunin ng mga buyer natin, mga kliyente natin. While nagkukondisyon ka, i-arrange na sila para ma-ready na nila yung mga culture systems nila, culture units nila. At saka on the schedule, kukunin nila dito. Dito natin ipapak. Ang ginagamit natin is yung plastic bags man lang, no. Ang size naman yung plastic bag is yung recommended namin, yung 20 by 30 inches by 0.002 kasi pag mas manipis doon, madali naman siyang maglilik or mababasag, madidisgrasya pa yung fingerlings mo. Pag matigas naman na plastic, mahirap mo naman siyang itay doon. May chance pa na lunusot yung oxygen mo. So pagpapak mo doon, ang packing density mo naman depende sa distance. So pag malapit lang, so mas higher yung packing density mo, hanggang 150 pieces per bag. Tapos dapat i-double mo yon kasi to prevent nga yung pag mabutas yung isa, meron pang isa na i-oxygenate mo yon during transport mo, no, para hindi mamatay. Ang normally naman yung oxygen mo maglalast pa yun hanggang 8 to 12 hours. So mas maganda yung malapit. Pag malayo ka naman yung tatransportan mo, pwede ka pang mag-re-oxygenate. Pag lalampas pa doon sa 8 hours hanggang 12 hours. Tapos lalagyan ng ice dahil para ma-maintain mo yung temperature ng tubig, or ilo-lower mo pa nga siya hanggang 20 degrees centigrade. Kasi ang isda naman pag mainit, diba, stressed sila. Pag stress naman ang isda, yun ang usual na rason bakit mataas ang mortality rate mo during transport. For marketable production, ang target size natin na pwede na siyang harvestin ay 3 to 4 pieces per kilo. Ang harvest mo naman, yung early part of the morning, para naman hindi yung kahit naman papatayin mo man yung isda mo pag harvest, yung hindi naman sila masyadong stress kasi papangit naman ang itsura ng isda mo pag stress sila. Ma-remove yung scales nila pag masyadong hindi conducive to yung environment nga, temperature, ganon. Kaya early morning or early evening yung usually yung harvest. At saka sa bangus naman, dapat timing mo siya nang magpapapasok ka ng tubig kasi ang pinakamagandang method naman of harvest is yung paso lang. Kasi ang tendency ng bangus, i-meet niya yung fresh water ba para madali mo na siyang makuha doon sa gate mo na doon papasok ang tubig. Yun ang paraan. Yung iba naman na matitira doon sa pan bottom, yun ipipik mo na lang yun. Dapat sa pag-harvest mo, ready talaga yung mga ice mo kasi dapat yung isda na ina-harvest mo, ilalagay mo agad sa ice para ang isda na na-harvest mo, papatayin mo siya agad. Hindi mo bibigyan ng tsansa na magpapalag-palag siya na magresulta na madadamage yung body ng isda. Madali siyang masira. Mas maganda yung itsura ng isda mo, mas marketable siya. Mas maganda ang price na makukuha mo. Ang price range natin is usually 100 pesos per kilo para sigurado tayo na meron tayong tubo sa investment natin. Ang investment natin per kilo is about 55 pesos. So meron tayong 45 pesos na tubo bawat kilo. Hindi tayo nagto-total harvest. Ang strategy namin is partial harvesting.
kung magkano lang yung ma-absorb ng merkado natin, yun lang. Kasi pag tuni-tunilada ang i-harvest mo, babaratin ka talaga kasi marami daw isda doon.